Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vice, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Inilunsad ng Kamara ang suporta sa Bayan Desk o SBD, isang centralized public assistance program na layong ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino at pabilisin ang pagbibigay ng tulong. Bahagi ito ng Alagang Kongreso kasama ang mga programang Dakilang Yugto para sa mga retirado at HREP Executive Checkup Program para sa kalusugan ng mga kawani ng Kamara. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos, mapapadali sa progreso o pagproseso at koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim pa ng SBD, saklaw ang medical, funeral, transportation at cash assistance upang mas mapadali ang paghingi ng agarang tulong ng mga mamamayan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, naglabas ng subpoena ang House Committee on Justice upang utusan ang National Bureau of Investigation NBI na isumite ang mga record kaugnay ng umunoy banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., unang ginang Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pinangunahan ni Committee Chair Batangas Representative Jervil Luistro ang hakbang na ito sa pagbubukas ng pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang napatunayan ng komite na sapat sa pormang legal at nilalaman ang dalawang reklamong impeachment kaya pinayagan ang pagdinig kahit panahon ng recess ng Kongreso. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita naman mga ka-Vibes, hinikayat ng Department of Energy o DOE ang mga kumpanya ng kuryente na magtipid sa paggamit ng fuel at mas maingat na pamahalaan ang supply upang maiwasan ang biglang pagtaas ng presyo ng kuryente. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng National Energy Emergency dahil sa patuloy na pagmahal ng fuel sa pandaigdigang pamilihan. Ayon pa kay DOE Secretary Sharon Garin, kailangan na mas maigpit na pamamahala sa fuel dahil umaasa ang bansa sa inaangkat na langis, coal at liquefied natural gas at inatasan din ang mga power plant na gamitin ang mga lokal na mapagkukuhanan ng enerhiya upang mapigilan ang pagtaas ng presyo sa wholesale electricity spot market. Samantala, pinag-aaralan ng mga kumpanya ang paggamit ng alternatibong fuel tulad ng mga mas mataas na biodiesel blends at paghahalo sa iba't ibang uri naman ng coal. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.